Sa loob ng YouTube Philippines na kung saan maraming mga content creators ang palaging nagkakaroon ng mga issues and controversies, mayroon tayong 7 YouTubers na kaunti o halos walang mga haters. Si Joel Ravanera o mas kilala sa pangalan na Malupiton ay nakilala dahil sa kanyang nakakamanghang talent na kung saan kaya niyang gawin ang lahat ng propesyon ng kahit na sinong tao, mula sa pagiging abogado, engineer, hanggang sa pagiging si Goku. Kabisado na niya ang bawat trabaho na ginagawa ng maraming mga tao. Nakilala din siya dahil sa bawat simula ng kanyang video na ina-upload, palagi niyang sinasabi ang isang iconic phrase na Boss, good evening po. Hey, boss, ice cream boss, gusto niyo ba? Boss, si Ninong Ray talaga, lulutuan ka niya dyan mismo sa bahay mo. Boss, may trabaho ka ba? Boss! Ay, boss! Boss, good afternoon po! Sa pamamagitan ng pag-upload ng ganitong klaseng mga content sa kanyang YouTube channel and Facebook page, he managed to gain around 200,000 subscribers. And with an average of 99% likes to dislike ratio, Malupiton really did stand out from the rest of the skit industry. Dahil unlike other Filipino skit channels, maraming mga tao talaga ang natatawa sa kanyang mga skits na ginagawa. Dahil ayon pa sa iilan, ay nakaka-relate daw sila sa bawat skit na ginagawa ni Malupiton. Bossing, isa ito sa nakakatawang video na ginawa nyo. Sobrang nakakatawa yung nilagay sa lapag yung baso ng tubig. Sa bawat video din na kanyang ginagawa, makikita natin na minsan pa iba-iba ang kanyang mga background. Minsan nasa kalsada at minsan naman ay nasa restaurant, which clearly shows na kailangan niyang mag-travel sa iba't ibang mga lugar para gumawa ng video, na kung saan naman ay ginagawa din ni Shanner Navarro. Si Shanner Navarro ay isang content creator na mayroong mahigit 230,000 subscribers. Gumagawa siya ng mga videos na kung saan naglalakbay siya sa iba't ibang mga lugar, either reviewing hotels, reviewing restaurants, o kaya naman nag-o-overnight sa mga kakaibang mga lugar. Today, itira ako sa mall for 24 hours nang hindi napapansin. Here's why. Kaya nang dahil dito, maraming mga tao ang naantig sa kanyang mga ginagawang content. Dahil ayon pa sa mga tao ay mayroon daw siyang interesting na character. At hindi lang ito ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang nanonood sa kanya. Isa ding dahilan dito ay dahil sa bawat video na kanyang nilalabas, palagi itong may daladalang aral na kanyang binabahagi patungo sa kanyang mga viewers. Gaya na lamang ng isang video niya na pumunta siya sa loob ng tundo at inimbestigahan niya ang lugar na ito kung delikado nga ba talaga dito o hindi. Totoo talaga ko yan namin ng Google Pay doon bigla-bigla. Huwag lang talaga yung mga alanganing oras yan. Kasi wala na ganun tao. Mga inaano lang din naman nila yung mga maangas. And not only does he do it in a nice manner, people also see him as a wholesome person dahil sa kanyang pamamaraan ng pagsasalita sa harap ng camera. This kid deserves more subscribers. Matalino ang content, hindi katulad ng ibang YouTubers na for clout lang ang mga pinagagagawa. Keep it up, Shanner, and keep on producing quality content like this. Isa pong nagustuhan ng mga tao sa kanya ay sa bawat review na binibigay niya, pinapakita niya palagi ang bad side and ang good side, always creating a fair opinion kahit na ano pa man ang mangyari sa lugar na ito. At least alam mo kung ano yung experience ko sa hotel na to. Pero anyways, isa lang naman ang masasabi ko. There is always room for improvement. Looking forward sa next stay. Sana yung CR nyo magkabiday. Hirap magugustong puti. 3 stars. Ito yung totoong review, napaka-objective ng review and is not biased. It's the real deal. Hope to watch more of your vlogs. Sana mag-upload ka palagi. Okay talaga itong series na to, na bibigyan ng chance yung mga most reviewed establishments to redeem themselves. Ngunit dito lamang nagsisimula ang paglalakbay ni Shanner Navarro dahil makikita natin na marami pa siyang mga lugar na gustong puntahan kasama ang kanyang motor. Na kung saan makikita natin na ginawan din ito ng review ni Jao Moto. Si Aljo Farenas o mas kilala sa pangalan na Jao Moto ay isang motorcycle YouTuber na nagre-review ng iba't ibang klaseng mga motor mula sa mga malalaking sports bike. Bakit ang daming may gusto ng mga 600s? Well, hanggang sa mga maliliit na mga scooter. Ito ang pagka-cute-cute na motor from Yamaha, ang Mio Fazio. He never fails to amuse his audience sa kanyang mga honest reviews ng iba't ibang mga motor. Talking about the pros kung bibili ka ng motor na ito at mga cons na makikita niya habang tinetest drive niya ang mga motor na ito. So itong dash ko or itong panel ko, kapag naulan o malamig, may mga times na nagpa-fog siya sa loob, may moisture sa loob. Makikita din natin na marami talagang mga taong sumasang-ayon sa kanyang mga reviews. With comments like, "Nice documentary about Honda Click. It's not boring to listen to your explanation. Solid sa explanation.
walang pagbabago. Kaya ito agad pinapanood ko kapag gusto ko makakuha ng idea sa motor. Salute Sir Jao, keep it up. Kaya maraming mga tao ang nag-aabang sa bawat review na kanyang gagawin sa iba't ibang mga motor. Dahil sobrang detalyado talaga ng kanyang pag-review. Mula sa specs, riding position, hanggang sa thoughts niya patungo sa motor. Jao Moto also has a huge garage sa tabi ng kanyang bahay na kung saan dito niya nilalagay ang bawat motor na kanyang ginagawa ng review. Ngunit tiyak na mas gaganda pa talaga ito kung maririnig natin ang opinion ni Oliver Austria. Si Leon Oliver Austria ay isang architect na mayroong 2.5 million subscribers sa YouTube, and he managed to gain all of this fame sa pamamagitan ng pag-react at pagbigay ng kanyang sariling opinion patungo sa mga bahay ng mga sikat na vloggers and celebrities. Alright my dudes! Today is a new araw and re-reactan natin yung part 2 nung bahay nila Ma'am Solen and Sir Nico. At tiyak na maaaliw ka talaga sa mga videos na kanyang ginagawa dahil sa bawat intro ay sinasalihan niya ito ng mga nakakatawang edits ng kanyang sarili o kaya naman mga unique way of entertaining people. May kababalaghang nangyari ngayon sa Chocolate Hills, my dudes. At today, madaming considerations bago natin masabing sulit ang isang kondo. Ay hindi ka lamang maaaliw sa kanyang mga videos dahil marami ka ding matututunan patungo sa mga parte ng bahay, iba't ibang mga design at lalong-lalo na kung ano ang tama at mali sa mga bahay ng mga celebrities. Informative, tas free pa mga videos ni Sir, kaya lahat ng commercial pinapanood ko. Isa ako sa nasasarapan manood sa mga videos mo Sir Architect. Marami akong natututunan sa iyo. Oliver also maintained his reputation sa loob ng YouTube, mula sa kanyang first channel hanggang sa kanyang second channel. Kaya mapapa-binge watch ka na lang talaga ng kanyang mga content habang kumakain. At kung pagkain lamang ang pag-uusapan, tiyak na magugustuhan mo talaga ang channel ni Vanjo Merano. Si Vanjo Merano, mas kilala sa pangalan na Panlasang Pinoy, ay isang cooking channel na nagtuturo ng iba't ibang mga sikat na Filipino dish, gaya ng adobo, tinolang manok, at iba't ibang mga putahe. Maraming mga tao ang sumusubaybay sa Panlasang Pinoy dahil sa sobrang dali ng mga instructions nito kung paano magluto. Dahil tuturuan ka talaga niya ng step by step kung anong gagawin mo para maluto ang paborito mong pagkain. Dalawa yung gamit ko para sa recipe na to, pero feel free na dagdagan. Huwag naman yung masyadong marami Mga 3 siguro, saktong-sakto na Ito din ang isa sa mga dahilan kaya maraming mga tao ang umahanga sa kanya. Dahil marami ka nang matututunan sa pagluluto, maaaliw ka pa habang nanonood sa kanya. Maraming salamat po ulit Lodi, at may natutunan na naman po akong simpleng recipe. I love your cooking! Dito nga ako kumukopya ng ibang luto ko. He is also one of the oldest Filipino content creators, starting his YouTube journey noong March of 2009. Ito na po yung mga sangkap na kailangan natin gamitin para sa pagluto ng ating pansit kisado. Kaya nakakamangha talaga sa loob ng 15 years ay napanitili ni Vanjo ang pagiging isang honest and humble person, na kung saan naman makikita din natin ito kay Rance Kyle. Si Rance Kyle isa din sa mga kauna-unahang YouTuber sa loob ng Pilipinas. Starting his YouTube channel sa taong 2008, he managed to grow his channel mula sa 0 hanggang sa mahigit 15.2 million subscribers. We just hit 15 million subscribers. Nagustuhan siya ng mga tao dahil sa talento niya sa pagsayaw. Kasama ang kanyang kapatid na si Niana, sinakop nila ang buong internet noong taong 2018 with their very entertaining dance moves and their bond for each other. I love Rance and Niana's dance moves so much, and we can clearly see na marami talagang mga tao ang humahanga kay Rance, mula sa likes and dislikes ng kanyang YouTube channel hanggang sa walang bahid ng iba't ibang mga controversies. Rance Kyle really maintained his reputation sa loob ng maraming mga taon, kung saan naman ginaya din ng kanyang kapatid, si Niana Guerrero. With a subscriber count higher than her brother, Niana Guerrero also maintained a good reputation sa loob ng YouTube. At kagaya ng kanyang kuya, sumikat din si Niana sa loob ng YouTube sa pamamagitan ng paggawa ng mga dance covers ng mga sikat na mga kanta. And even starting her own dance trend sa loob ng TikTok, gaya ng booty work, trance, at wait a minute. Nang dahil din dito, Niana became loved by a lot of people because not only do they enjoy the dance trends na ginagawa niya, they also love the way na sa loob ng maraming mga taon, Niana never changed at nanatili pa rin itong humble kahit na gaano na ito kasikat ngayon. Probably the best dance I've ever seen in my life. Niana's moves is getting better and better. Isa pang mga nagustuhan ng mga tao sa kanya ay ang pagiging matulungin niya sa kanyang mga kapwa. Gaya na lamang na pag-start nila ng isang charity livestream kasama ang kanyang kapatid noong taong 2020. To raise funds para sa mga biktima ng Taal Volcano.
So the point of this video is to invite you guys to help because they really need our help right now. Big or small donations are appreciated. Nagustuhan din ng mga tao ang pakikipag-bonding niya kasama ang kanyang mga siblings, na kung saan ang simpleng bonding din na ito ang nagustuhan ng maraming mga tao kay Ivana Alawi. Si Ivana Alawi ay sumikat dahil sa kanyang tinataglay na kagandahan, ngunit mas lalo pa siyang sumikat nang makita ng mga tao na mayroon pala siyang napakagandang ugali. Sa pamamagitan ng pag-vlog kasama ang kanyang kapatid na si Mona Alawi, she managed to grow her channel mula 0 hanggang sa 18 million subscribers. And with the support from her audience, she managed to gain a role sa isang sikat na TV show na pamagat ay FPJ's Batang Quiapo. Komportable. Pablo, ito yung komportable para sa'yo? Which also boosted their channel to gain even more subscribers nang dahil sa exposure na binigay ng Batang Quiapo. We can also see na Ivana Alawi has a pure heart dahil hindi nito mapigilang maiyak na maprank siya ng isa sa kanyang mga iniidolo na celebrity. Ano to? Sorry, crack niyo muna sandali. Makikita din natin ang pakikipagsalamuhan ni Ivana Alawi sa kanyang mga fans. Kaya nung panahon na biglang nag-viral ang isang picture na pinost ng kanyang fan noong September of 2023. Makikita natin sa picture na ito na mayroong nakasulat sa pader na bawal umihi dito pero si Ivana pwede. Laking tuwa ni Ivana na makita niya ang picture na ito, kaya pinuntahan niya kaagad ang lugar kung saan kinunan ang viral na picture. Meron nagka-trending dito sa social media itong post na ito na bawal umihi dito pero si Ivana Alawi ay pwede. Kaya ang gusto ko namang gawin ay hanapin ito at umihi doon. Charot, pupuntahan natin tong viral na bakod na ito. Dali-daling nagpa-picture si Ivana sa pader kasama ang kumuha ng viral na picture na si Armando, na kung saan naman laking tuwa din ng kanyang mga fans with comments like, "Ikaw na talaga Madam Ivana." And with 6 years sa loob ng YouTube, si Ivana Alawi ay nanatiling humble at down to earth patungo sa kanyang mga fans. Kaya marami pa ring mga tao ang nananatiling sumusuporta sa kanya.